O sobrang lakas ng ulan. May sakit na po ba kayo? Kasi ako po meron Grabe po yung panahon ngayon, no? Pero praise God dahil nandito po tayong lahat. Pwede niyo po bang tapikin ang inyong katabi? Sabihin mo, kapatid, magandang umaga. Masaya ako dahil kasama kita ngayon. Huwag mong tutulugan yung preaching, ha? Sabi mo. Kasi baka po maya-maya umulan, tapos lumamig ng konti, magkatulugan po tayo dito. Pero, ayan po. Sige po. Ang atin pong text ng pagbabatayan ay matatagpuan po natin sa Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14. Uulitin ko po, ang atin pong text ng pagbabatayan ay matatagpuan po natin sa Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14. Ayan, meron po tayo dito sa screen na maaring mabasa. Tayo pong lahat ay tumayo kung nahanap nyo na po at natagpuan nyo na po yung verse. Sama-sama po nating basahin. Nababasa nyo po ba? Pasensya na po, medyo maliit po ata yung pagkakalagay ko ng font. Pero, sorry, which one? Ito? Sound check? Hello? Okay. Yan, okay. Thank you. Hello. Ayan. Nakita na po natin. Nakikita naman po, no? Sige, kaya po yan. Alright, sige. Ito po ay 11, 13, 14, 11, 12, 13, 14. 4 verses lamang po. Binilang ko pa po no? 4 verses lamang po, kaya sabay-sabay na po nating basahin. Okay po? Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14. Basahin po natin ngayon na. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang tinuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Verse 14, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari na po tayo makaupo. Alam niyo po mga kapatid, isa sa mga pinakamahirap na gawin sa buhay ay ang maghintay. Naniniwala po ba kayo doon? Ang hirap mo maghintay, no? Hindi mo din alam kung yung hinihintay mo ay mangyayari ba talaga o dadating ba talaga. Ganyan. Alam niyo po, isa po sa mga pinakamalaking ganap sa buhay ko na sumubok talaga ng patience ko sa paghihintay ay nung nag-aral po ako ng college. Alam niyo po, sa PUP po ako nag-aral, sa Manila. Sa PUP po, grabe po ang pila doon. Sa totoo lang. No? Simula po nung enrollment ko, pumunta po kami doon. Umalis po ako ng bahay alas 3 ng madaling araw. Natapos po ako sa enrollment alas 6 ng gabi. Tapos hindi pa po natatapos doon. Pag magbabayad ka ng tuition, pupunta ka doon ng maagang-maaga. Kunyari, papasok po ako alas 7. Ang pila po ay nasa 6th floor na. Paikot po yun ng gano'n Nasa 6th floor na. Tapos matatapos ka after lunch na. Sobrang haba po ng pila. Meron nga pong connotation sa PUP dati na parang pila ulit, pila. Kasi lagi nga pong may pila. Sa lahat po may pila. Sa pagbabayad ng tuition fee, kahit sa pagkuha kahit po nung time na nagpipicturan po kami ng graduation picture para ilalagay sa TOR, pumunta po kami doon ng alas 8 ng umaga, natapos po kami alas 4 ng hapon. Ganun po katindi yung paghihintay sa PUP. No? Sa mga estudyante, lagi ko din pong naririnig, ang lagi po nilang hinihintay, lagi nilang sinasabi, ang tagal naman ng scholar. Diba? Parang, ang tagal no? Hinihintay mo, ang tagal naman dumating. Kailan ba mag-a-announce sa Facebook ng scholar na yan? Diba? Sa mga magulang, diba? Minsan, naririnig ko mo, kailan ba magiging 20 pesos ang bigas? Kailan ba bababa ang presyo ng baboy? Kailan ba bababa ang presyo ng gulay? Diba? Minsan may mga nakikita po ako, kaya ganito, mas malapit. Sino po dito ang nagsha-Shopee at Lazada? Nakita mo, out for delivery na ng alas 8 ng umaga. Grabe, turong-turo po kayo, Tita Emsa. Nakita mo, alas 8 ng umaga, out for delivery. Alas 6 na ng gabi, hindi pa dumadating.
Aba, alas 9 na daw po dumating yung kay Tita Ems kagabi, kumakatok na. Ang tagal po, di ba? Kumbaga, naghihintay tayo, isa sa mga bagay na lagi nating ginagawa sa buhay na ito ay ang maghintay. At ang hirap pong maghintay, tama po ba? O ngayon, sa mga kabataan, lagi po nating sinasabi, nag-aaral pa kayo, wag muna mag-girlfriend. Yung iba hindi na makapaghintay. Talaga naman. Pa? Hindi na hintayin na gumraduate na lang muna para mag-girlfriend or mag-boyfriend. 'Di ba? Even kapag, say for example, nag-apply ka ng trabaho, tapos naghihintay ka ng email pabalik. Ang hirap po, no? Parang iniisip mo na anxious ka kung tatanggapin ka ba dito sa trabaho na ito o hindi. Kumbaga, sa phase of waiting or doon sa panahon na tayo ay naghihintay, nahihirapan po ang kalooban natin. At minsan, ganyan din po yung nangyayari sa ating pananampalataya. Hindi man po tayo aware, paminsan, ganyan din po yung nangyayari sa ating pananampalataya. Naghihintay tayo ng mga sagot sa ating mga panalangin. Naghihintay po tayo ng pagbabago sa mga tao na ipinapanalangin natin or even sa sarili po natin. Naghihintay tayo ng kagalingan mula sa Panginoon. Minsan naghihintay po tayo ng katuparan sa mga pangako ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, lagi po nating binabanggit, naghihintay tayo ng muling pagbabalik ni Jesus Christ. No? Pero habang naghihintay po tayo, ang tanong po na nais kong bitbitin natin ngayong umaga hanggang sa matapos po tayo sa ating pag-uusap ngayong umaga, habang tayo po ay naghihintay, paano ka nabubuhay? Uulitin ko po yung tanong, habang tayo po ay naghihintay, paano tayo nabubuhay? Hindi lang kung ano yung hinihintay mo kung paano tayo nabubuhay habang hindi pa dumadating yung hinihintay natin. Kaya sa teksto po na ating pagbabatayan ngayon, sa Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14, binigyan po tayo ng malinaw na larawan ng buhay Kristiyano sa pagitan ng dalawang pagdating ni Jesus Christ. No? May dalawa pong pagdating si Jesus Christ. At ito pong pag-uusapan natin, yung teksto po na ating pagbabatayan ngayon, ay binibigyan tayo ng malinaw na larawan ng buhay natin bilang mga Kristiyano kung ano ba yung dapat nating ginagawa sa pagitan ng unang pagdating at pangalawang pagdating ni Jesus Christ habang nandoon tayo sa paghihintay. No? Habang naghihintay tayo, ano nga ba dapat ang ating ginagawa? Bago po tayo magpatuloy, saglit po tayong manalangin. Panginoong Diyos, na dakila sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang panahon na ibinigay mo po sa amin na hindi naging hadlang ang ulan o ang baha, Panginoon, upang kami po ay makarating dito. Panginoon, kami po ay ligtas na nakatungtong, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, Panginoon, upang sama-sama ay magpuri, magpasalamat, Panginoon, dakilain ka sa lahat ng ginawa mo po sa aming mga buhay, Lord God. Salamat, Lord, sa amin pong pakikinig at pag-uusap tungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Ang dalangin po namin na baguhin mo ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga perspektibo, Panginoon, ay i-align mo, Lord God, sa iyong kalooban para sa amin, Panginoon. Dalangin po namin na hipuin mo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, at kami po ay makonvict ng iyong mga salita at sumunod po kami sa kung anuman ang nais mo na gawin namin sa buhay na ito, Lord God. Salamat, Lord, sa inyo po namin nagkakatiwala ang lahat, binabalik lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Meron lang po akong dalawang punto na nais pag-usapan ngayong umaga. Ang una po nating punto ay ang unang pagdating ni Jesus Christ or first coming of Jesus Christ. At ang point number 2 po natin ay the second coming of Jesus Christ. Now, pag-usapan po natin, ano ba yung kahalagahan nitong dalawang ito? Kanina po nabanggit ko na ang point of reference na pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol sa kung ano dapat yung gagawin natin habang tayo ay naghihintay mula doon sa unang pagdating ni Jesus Christ hanggang sa pangalawang pagdating niya. So, ang point po natin ngayon, ano ba yung dapat nating ginagawa bilang mga Kristiyano habang tayo ay naghihintay? Ngayon, discuss po natin ang ating point number 1, first coming of Jesus Christ. Alam naman po natin ito, kung paano nangyari. Ilang beses na po kayo nakarinig ng Christmas preaching. Kung paano pong ibinigay sa atin si Jesus Christ, kung paano siyang ipinanganak, sa sabsaban. Tapos, siya ay nabuhay for 30 years bago siya mag-ministry. Tapos, ipinako siya sa krus, namatay, inilibing. Lagi po natin binabanggit yun sa Apostles' Creed, na naog siya sa impyerno. At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na mag-uli, umakyat siya sa langit, at umupo sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, and so on, and so on, and so forth. Right.
Now, ang sabi po dito sa verses 11 hanggang 12, nais ko pong basahin po sa inyo, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly possession and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." Ito pong unang tatlong salita, pagbigyan po natin ng pansin. Ang sabi dito, "For the grace of God." Doon sa unang sentence, "For the grace of God has appeared." Sabi dito, for the grace. Ano po ba ibig sabihin ng grace? Awa. Ayan. Ang grace po ay biyaya. Ang grace po ay biyaya. Sige, i-discuss po natin ang grace. Kapag sinabi pong grace, it is something that you don't deserve but has been given to you. Uulitin po natin. When we say grace, it's something that you don't deserve but is given to you. Let's say, for example, nangako sa'yo yung nanay mo na bibigyan ka ng bagong cellphone kapag naging mataas yung grades mo. Ang nangyari, puro palakol yung grades mo. Pero ibinigay pa rin sa'yo yung cellphone. That's grace. No? Another example, let's say, for example, sobrang baba ng lahat ng quizzes mo, hindi ka nagpapasa ng mga output, tapos hindi pasado yung lahat ng exam mo, pero ang binigay sa'yo na grade ng teacher mo, pasado pa din. That's grace. Naunawaan po natin, hindi tayo karapat-dapat na bigyan, pero ibinigay pa rin sa atin. Now, sa verse po na ating pagbabatayan, sabi dito, "For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people." God has given us the grace. Binigyan po tayo ng grace ng Panginoon. Naunawaan po natin, tapikin mo nga yung katabi mo, sabihin mo, binigyan ka ng grace ni Lord. At alam niyo po ba, we have been given grace, and this grace has a name. And His name is Jesus Christ. Amen. Ang grace po ay may pangalan. The grace na minimension dito, sabi, "For the grace of God has appeared." Bigla siyang nagpakita. No? Nagpakita ang grace ng Panginoon. And yung grace na yun, may pangalan siya. His name is Jesus Christ. Yung hindi tayo karapat-dapat na bigyan, ibinigay sa atin, no? We don't deserve Jesus Christ. Hindi natin deserve si Jesus, pero ibinigay sa atin para ano daw? To bring salvation to all people. Ibinigay sa atin si Jesus Christ para daw po tayo ay iligtas. We don't deserve to be saved. Hindi natin deserve na iligtas, no? Lahat tayo gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Sino po dito ang nakasunod ng 10 Commandments completely in his or her life? 10 Commandments lang po yan. Ilan ang commandments sa Bible? Lahat po tayo ay nakagawa ng kasalanan. Sino po dito ang hindi nagsinungaling sa buong buhay niya? Wala po, no? Lahat tayo ay nakapagsinungaling. Sino po dito ang ni minsan sa buhay niya ay hindi nangupit ng piso sa bulsa ni nanay o ni tatay? No? Sige, ito na lang. Sino po dito yung ni minsan hindi ka tinamad na mag-devotion sa araw-araw? Ni minsan hindi ka nag-skip ng isang araw sa pagde-devotion? Wala, no? Lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, we don't deserve the grace. We don't deserve Jesus Christ. Pero at the end of the day, He has been given to us. The grace of God has been given to us sa katauhan ni Jesus Christ para ano daw po? Para iligtas tayo. Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Grabe, no? Hindi ka karapat-dapat, hindi ako karapat-dapat, lahat po tayo ay hindi karapat-dapat, pero ibinigay sa atin si Jesus Christ para iligtas po tayo. Ganun po kabuti ang Diyos natin. No? At yun po yung good news. Yun po yung gospel na i-share natin. We are always talking about the gospel. No? At may mga tao po, may mga kabataan specifically na tinatanong ako kung paano nilang i-describe sa akin ang gospel. Ngayon po, kung tatanungin ko po ang bawat isa po sa atin, how will you describe gospel to me? Kunyari, hindi po ako Kristiyano, paano mong i-discuss or i-describe ang gospel sa akin? Minsan nag-iisip pa, alam ko yan, na-share na sa akin yan dati. Hindi ko lang alam kung paano i-explain, kuya eh. Hindi ko alam kung ano yung mga words na kailangan kong gamitin eh. No? Kumbaga, alam natin na may mabuting balita, pero hindi natin alam yung kabuuan ng konteksto ng mabuting balita. Kaya ngayon po,
dahil pag-uusapan po natin ito, kapag tinanong po kayo ng mga discipleship group leaders nyo, wala na po kayong kawala dahil pag-uusapan po natin ngayon. No? Kaya ang hamon ko po sa mga discipleship group leaders, tanungin nyo sila kung totoo bang naunawaan na po natin ang gospel. Kasi wala pong saysay ang lahat ng ginagawa po natin kung hindi po natin naunawaan ang mabuting balita ng Panginoong Jesucristo. Amen? Dapat po ay alam po natin kung ano yung ginawa ni Jesus Christ, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin, kung ano yung mabuting balita na inihayag po para sa atin. Now, i-discuss po natin ito. Nais ko po kayong bigyan ng malinaw na konteksto about sa gospel. Gawin po natin itong 4Ps. Alam niyo, sino po dito ang membro ng 4Ps? Wala. Okay, sige. Kung may 4Ps po dito sa gobyerno natin, may 4Ps din po sa gospel. Pag-usapan po natin. 4Ps. Next slide po ako. Ayan. 4Ps of the gospel, paglikha, pagbagsak ng tao. Pag ganito po yan pag ganon. Yan. Paglikha, pagbagsak ng tao, pagtubos, pagpapanumbalik. Kapag naalala nyo po itong 4Ps na ito, kaya nyo na pong i-discuss yung gospel sa kahit kanino. Naunawaan po natin? Kapag tinanong ka ano ang ibig sabihin ng gospel, alalahanin mo lang paglikha, pagbagsak ng tao, pagtubos, pagpapanumbalik. Discuss po natin. Ito po ang konteksto ng gospel. Paglikha, mula sa creation, sa simula, ang Diyos ay lumikha ng langit, lupa at lahat ng nasa paligid natin, kasama na po tayo ng mga tao. At sinabi niya, ano sabi niya doon? It is good. Sabi niya, ito ay mabuti. Ito ay kalugod-lugod sa akin. So, ginawa niya tayo in His image. At para sa relationship sa Kanya, originally, everything was perfect. Lahat po ay perpekto. Puno ng peace, puno ng pag-ibig, puno ng purpose. That's the creation part. Doon yung po yung paglikha na part. Now, ang sunod nun, nilikha tayo, we are good, we are perfect, pero dumating sa pagkakataon na bumagsak tayo. Pagbagsak ng tao. Pero hindi nagtagal, nasira ang lahat dahil sa kasalanan. Pinili ng tao ang sariling kagustuhan kaysa sumunod sa ating Diyos. Dahil dito naputol po yung connection natin sa Panginoon. Pumasok yung sakit, pumasok yung kaguluhan, pumasok yung kamatayan sa mundo. No? Dati perfect, paglikha sa creation part, perfect. Ngayon, pumasok ang kasalanan, bumagsak ang tao. Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng kamatayan. Kaya ang dami pong brokenness sa mga pamilya natin, sa lipunan, sa puso natin mismo. No? Lahat po tayo ay nagkasala at wala po tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Naunawaan po natin? So sa paglikha, tayo ay perfect. Ngayon, bumagsak tayo, nagkasala, wala na tayong kakayahang iligtas ang ating sarili. Ngayon, ano po yung susunod na part ng gospel? Pagtubos na. Pero dahil sa sobrang pagmamahal po ng Diyos sa atin, hindi niya po tayo pinabayaan. Ipinadala niya po sa atin si Jesus Christ. Amen. Ang kanyang buktong na anak para po iligtas tayo. So si Jesus Christ po ay namuhay ng isang perfect life. Namatay siya sa krus para bayaran ng ating mga kasalanan at muling nabuhay para bigyan tayo ng bagong buhay or ng buhay na walang hanggan. Hindi natin kayang tubusin yung sarili natin sa part po ng pagbagsak ng tao, diniscuss po natin, hindi natin kayang tubusin ng sarili natin, kaya gumawa po ng paraan ng Panginoon para tubusin tayo. Naunawaan po natin. At sa last part po, no, pagpapanumbalik, no, at ang kwento, hindi po natatapos sa cross. Hindi po natatapos sa krus. Kapag tinanggap mo po, tinanggap ko, tinanggap nating lahat ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinatawad niya tayo, binabago ang ating puso at binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Amen? Unti-unti po tayong nire-restore ng Panginoon. Unti-unti po tayong pinapanumbalik. Yung relationship na meron po tayo doon sa part ng paglikha, dahil nasira siya sa pagbagsak ng tao, gumawa ng paraan para tubusin tayo upang yung relationship natin sa paglikha ay mapanumbalik po ng Panginoon. Naunawaan po natin? Ganun po yung kabuuan ng konteksto ng gospel. Kaya pag tinanong po tayo, kung ano ang ibig sabihin ng gospel, kung pwede mo bang i-explain sa akin ang mabuting balita or ang gospel, pwede po nating alalahanin itong 4 P's na ito. Naunawaan po natin? Yan. Thank you, Lord. Sige. Ang gospel po na ito ay hindi ibinigay, ang gospel po na ito ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng grace ng Panginoon, si Jesus Christ. At yun po yung first coming ni Jesus Christ. No? Nung ibinigay sa atin yung grace, ano po yung sabi doon sa verse na pinagbabatayan po natin kanina?
For the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. At yun po, yung unang pagdating ni Jesus Christ. The first coming of Jesus Christ is not to condemn. It is to save. Naunawaan po natin, the first coming of Jesus Christ is not to condemn, hindi para i-condemn tayo, kundi para iligtas tayo. No? Alam niyo po, may dalawa pong beses na aapak si Jesus Christ sa lupang ito. No? Yung first ay nangyari na. Noong unang panahon, nung ipinanganak siya. No? 25 years ago. No? More than 2,000 years ago. No? Yung first coming of Jesus Christ ay nangyari na po nung pinanganak siya at nabuhay siya for 33 years hanggang sa mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. That's the first coming of Jesus Christ. Naunawaan po natin? Now, may purpose po yung unang pagdating ni Jesus Christ. Sa una niyang pagdating, ang tanong natin, ano ba ibig sabihin nun? Bakit ba siya dumating? Ano ba yung dahilan niya kung bakit siya dumating? Meron pong dalawang purposes, no? Kung bakit po dumating si Jesus Christ the first time. Yung first coming of Jesus Christ, number one, ang purpose nun is, nabanggit na po natin kanina, to save us. At ang pangalawa po is to train or to teach us. No, uulitin ko po. Yung purposes of the first coming of Jesus Christ, dalawa po yan. Number one is to save us, which is na-discuss na po natin kanina. At ang pangalawa po is to train or to teach us. Now, the grace is not only saving grace. No? Yung grace na ibinigay po sa atin is not only saving grace, it is also training grace. When we say training grace, kumbaga itong grace na ito ay kaya tayong i-train, kaya tayong turuan. No? Ang sabi doon sa verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly possessions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Sa other version, ang sabi po dito, training us to renounce ungodliness and worldly possessions, to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Kumbaga, hindi lang po binigay sa atin si Jesus Christ para i-save tayo. Binigay din po sa atin si Jesus Christ para i-train tayo or para turuan tayo para mas maging maayos, mas maging godly na mga anak niya. Naunawaan po natin? No? Kasi ang iniisip po natin, binigay lang sa atin si Jesus Christ para tayo ay iligtas or para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Pero dito po sa tekstong ating pagnagbabatayan ngayong umaga, sinasabi din po sa atin that Jesus Christ is not only given to us, not just to save us, but also to train us, to teach us. Naunawaan po natin? Yun po isa sa mga purposes ni Jesus Christ kung bakit po siya ibinigay sa atin. No? Ang sabi po dito, sa Tagalog, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mabuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Meron po tayong training grace touch points. So, diniscuss po natin kanina na the grace is not only saving grace, hindi lang siya nagliligtas na grace, kundi training grace din siya. Kumbaga, nagtitrain na grace, nagtuturo na grace, no? Na si Jesus Christ. Now, ang tinatouch po nitong training grace na ito ay tatlong aspeto ng buhay natin. Number one, para sa ating sarili. Number two, para sa ating kapwa. At number three, para sa ating Diyos. Naunawaan po natin, tinitrain po tayo ni Jesus Christ hindi lang para sa ating sarili, kundi para din sa ating kapwa at para sa ating relasyon sa ating Panginoon. Discuss po natin briefly. Ang sabi po dito, no, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mabuhay tayo sa daigdig na ito ng may, anong sabi dito? Pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. When we say self-controlled or may pagpipigil sa sarili, ito po yung para sa sarili natin. For self. Pag sinabi namang upright o matuwid, ito yung para sa ibang tao. Kung tinitrain tayo towards other people. And yung godly karapat-dapat sa Diyos, yun naman po ay para sa Diyos. Naunawaan po natin? Uulitin ko po, Jesus Christ has not just been given to us to save us, but also to train us, unang-una, for ourselves, pangalawa, para kung paano tayo kumo-connect sa ibang tao, at pangatlo, para sa ating Diyos. Naunawaan po natin? For self, ibig sabihin, self-controlled, no? How we manage our desires, kung paano natin minamanage yung mga desire natin bilang mga tao. Bigyan po natin ng mga examples.
dito kung paano po tayong tinitrain ng grace ng Panginoon or kung paano po tayo tinitrain ni Jesus Christ, no? Self-control. Sabi dito, tinitrain tayo upang i-manage yung mga desires natin. Let's say, for example, gusto mong sigawan yung anak mo dahil sobrang kulit, pero pinili mo na lang huminga muna. Napapabuntong hininga ka na lang, di ba? At kausapin na lang siya ng maayos, no? Say for example, another example po. Kunyari, nag-away kayo ng asawa mo. Di ba? Imbes na ipahiya mo siya sa Facebook, pinili mo na lang na ipanalangin siya. Imbes na mag-post ka sa Facebook, itong asawa ko, ganito na naman ang ginawa, umuwi na naman ng laseng kagabi. Imbes na mag-post ka sa Facebook, ang ginawa mo na lang, pinanalangin mo siya. O sa mga tatay, say for example, pagod ka sa trabaho, gusto mong mag-relax, or kaya gusto mong pumunta, uminom para makalimot. Kasi ganun daw po yung purpose nila pag umiinom, no? Para makalimot, no? Parang ano lang, pangpagaan lang ng damdamin, iinom lang ng konti, ganyan. Pero imbes na uminom ka, pinili mong umuwi sa bahay at pagmasdan ang magandang mukha ng iyong asawa. Yes. Nakakatanggal din daw po kasi ng pagod yon. Totoo po ba yan, mga tatay? Ala, wala pong sumasagot, oh. No, patay tayo dyan. Huh? O, let's say for example, sa mga nagtatrabaho, no? May tukso sa trabaho, kunyari may girlfriend ka na or may asawa ka na, tapos merong magandang babae, o grabe poging-poging lalaki na parang nagpapapansin sa'yo. Eh, may asawa ka na. O may boyfriend, may girlfriend ka na. No? May tukso sa trabaho, pero pinili mong umiwas at maging tapat sa asawa mo o sa karelasyon mo. No? Yun po yung isa sa mga way on how we control ourselves. O let's say for example, gusto mong gumanti doon sa katrabaho mong sobrang toxic, pero pinili mo na lang na ipanalangin siya. No? Tempted ka na mag-cheat sa exam kasi hindi ka nakapag-review, pero pinili mo na lang na sige, okay lang na bumagsak, basta maging tapat ako sa paggawa ko nitong exam na to, pagsagot ko nitong exam na to. No? Gusto mong sumagot sa magulang mo kasi asar na asar ka na, pero pinili mo na lang di ba? Pinili mo na lang manahimik, pinili mo na lang magkulong sa kwarto, magbasa ng Bible, makinig ng worthy is your name, Jesus. Kinig na lang ng worship song, no? Yun yung mga bagay na mapapansin po natin, kumbaga, tinitrain tayo ng Panginoon, tinitrain tayo ng grace ng Lord to control ourselves, to control our desires. Yun yung isa sa mga touch points ng training grace ng Lord. Naunawaan po natin. Pangalawa, sabi dito for others naman, pag-usapan po natin kung paano naman po tayong tinitrain ng Lord to connect to others. No? Meron po ako mga example dito. Let's say for example, sige, may chismisan sa kapitbahay tungkol doon sa isa pang kapitbahay, pero pinili mo na lang manahimik. Pinili mong magkulong sa bahay para hindi mo marinig ang chismis at para hindi ka na makisali doon sa pinag-uusapan nila. How do we connect with other people? Paano tayong tinitrain ng grace ng Lord? O kunyari, umutang ka, hindi pa siya naniningil, nagbayad ka na. Praise God. Diba? Kasi that's how you connect to people. No? Hindi ka nanlalait, pinipigil mo manlait. Sa kapwa, kahit pa sa social media yan, o sa personal, no? O kaya, binabalik mo yung sobrang sukli kapag nasobrahan yung sukli sa tindahan. Or nasobrahan ka ng sukli ng konduktor or ng jeepney driver, no? Kahit may atraso sa yung kapitbahay mo, hindi mo siya ipopost sa Facebook. Kahit pa may atraso sa yung kapitbahay mo, hindi mo siya ipapahiya sa group chat. Hindi mo tuturuan yung anak mo na magsinungaling sa teacher niya para lang makalusot, no? Say for example, sasabihin nung anak na, ayan na nga, umiiyak na siya. Sorry na. O kunyari, ito nga, yung sitwasyon, hindi mo tuturuan yung anak mo para magsinungaling sa teacher, ang nangyari kunyari, sinuntok ng anak mo yung kaklase, tapos namagayong muka. Tapos ang sasabihin mo, sabihin mo na lang sa teacher mo, nakita mo siya takbo ng takbo, tumama yung muka niya sa blackboard. Ang totoo sinuntok ng anak mo sa muka, Ayun, umiiyak po ba yun o tumatawa yun? Tumatawa siya.
O, kunyari, na may nakita kang cellphone sa jeep, may nakita kang napagkakapal-kapal na pera sa taxi. O, anong gagawin po natin? Asus! Ano ang gagawin natin? Ipang-a-add to cart daw. Ano po ang sabi sa survey? Ano po ang gagawin natin kapag ganun? Kumbaga, doon sa mga extent na ganun, imaginein mo, nakakita ka ng maraming pera, walang may-ari. Nakakita ka ng cellphone, walang may-ari. Aalalahanin po natin, tinitrain tayo ng grace ng Lord on how to be upright, kung paano tayo magiging matuwid towards others. Naunawaan po natin? No? O last example po, kunyari, bad trip ka dun sa katrabaho mo. Hindi siya mabait sa'yo for a long time, pero tinuturuan mo pa din siya. Tinutulungan mo siya kapag nahihirapan siya sa pagtatrabaho. That's how we connect as Christians. Binabago po tayo araw-araw ng Panginoon. Napakarami pang mga example sa buhay natin. And we know that kung paano po tayo pwedeng baguhin ng Panginoon dahil alam po natin morally in ourselves kung ano yung tama at maling gawin towards others. Naunawaan po natin? And doon po natin makikita na kapag nakita natin yung sarili natin na parang, hindi ako to eh. Hindi ako ganito dati eh. Ibig sabihin, tinitrain ka na ng grace ng Panginoon. Praise God. Ibig sabihin, binabago na tayo ng grace ng Panginoon. Naunawaan po natin, kung nakikita mo sa sarili mong hindi ka ganyan dati, pero ngayon ginagawa mo na siya, ibig sabihin, binabago tayo ng grace ng Lord. Amen? Now, last thing, ang sabi po dito, godly, karapat-dapat sa Diyos. Last thing na tinitrain sa atin ng training grace ng Lord is for God, on how we connect to God. Let's say, for example, abalang-abala ka sa buhay, napakarami mong ginagawa, naglalaba ka, nagluluto ka, nag-aasikaso ng mga anak, nag-aasikaso ng asawa, pero meron ka pa ring oras, designated time, para manalangin sa buong araw. Kaya nating i-compromise yung mga tulog or katamaran natin para magbigay ng oras sa Panginoon. Naglalaba ka, tapos nakikinig ka ng worship songs. Ano po ang pinapakinggan nyo habang naglalaba o nagluluto? Baka naman po isang linggong pag-ibig pa din ang playlist nyo, ha? Sana dalawa ang puso ko, ha? No daw, no. Ayusin po natin ang mga playlist natin. Pwede naman po, kung gusto nyo po ng playlist sa Spotify or ng playlist sa YouTube, pwede po kayong manghingi sa amin, ha? I-message nyo po ako sa Facebook para mabigyan ko po kayo ng playlist na pwede nyo pong pakinggan. Ang dami po nating worship songs na inaawit dito sa church, kaya minsan hindi po natin alam yung lyrics kasi hindi po natin pinapakinggan. Ang hirap po kayo mag-worship kapag hindi mo alam yung kanta. Tama po? Kunyari, bago yung kanta. Ganyan-ganyan ka lang. Kasi hindi ko alam tono niyan eh. Nakikita ko lang yung words. Paano kung kakantahin yan ngayon? Kung napakinggan mo na siya kahapon, kaya mo nang awitin ngayon. Naunawaan po natin. Kaya dapat tayo po ay nagiging malawak po yung pakikinig natin, hindi lang po ng salita ng Panginoon, kundi po yung mga worship songs, palitan na po natin yung mga worldly songs natin sa playlist natin, ha? Amen? Nako, mahina. Parang ayaw. Amen po ba? Amen! Yun. Sige i-check ko po yung Spotify playlist nyo sa mga susunod na panahon Sige po, mag-screenshot po tayo ng playlist natin, send natin lahat sa Putatan GC. Hindi, joke lang po. How do we connect with God? Another example po, kunyari may problema ka, hindi ka agad nagpapanik, kundi ang una mong ginagawa ay nananalangin. Nagbabasa ng salita ng Panginoon. No? Hindi natin inakahiya ang pananampalataya natin kahit sa trabaho, sa school. Kaya mong sabihin, Christian ako eh. Hindi ako sasama sa pag-iinom nyo. Hindi ako naninigarilyo eh. Hindi ako nagkakating kasi Christian ako eh. No? Ayoko sumama sa inyo kasi hindi ko yan gustong gawin kasi hindi gusto ni Jesus yan eh. Kaya ba nating sabihin yon sa mga katrabaho natin? Sa mga kaklase natin? Pag sinabi nyo po yun, ang cause nun, ano ba naman to? KJ naman ito. Grabe, hindi ka naman makisama. Makikisama lang
Kaya po ba nating magpaka-Kristiyano sa harap ng mga tao sa paligid natin? Ano po ang pagkakakilala sa inyo ng mga katrabaho nyo? Ano po ang pagkakakilala sa inyo ng mga kaklase nyo? Ano po ang pagkakakilala sa inyo ng mga kapitbahay nyo? Ay, yan si bungangera yan eh. Kunyari, nag-ikot po si pastor dyan. Ay, kilala niyo po ba si ganito, si ate ganito? Ay, oo, yan yung laging nagbubunga nga sa umaga. Hindi na nga natigil yan eh. Imbes na sabihin na, oo, kilala ko yan. Sobrang bait niyang tao na yan. Pinapanalangin ako niyan. Pinupuntahan ako sa bahay para ipag-pray ako. Ang sasabihin, ay hindi. Lagi nakikipag-away doon sa kanto. Hindi ko nga alam kung bakit hindi nauubusan ng boses yan pag sumisigaw eh. Ano po yung pagkakakilala sa atin ng mga tao sa paligid natin? No? And nawa doon sa mga parts po na yun, tinitrain po tayo ng grace ng Panginoon. No? Sa mga estudyante, kahit busy sa school, napakaraming mga requirements, napakaraming mga practice, napakaraming assignment. Ang gagawin pa din, pwedeng mag-devotion. Amen? Amen. Wala talaga. Magde-devotion pa rin. Amen? Puro nanay po ang naririnig ko. Wala akong naririnig na kabataan. Talaga naman. Kahit gaano po tayo kaabala sa buhay, no? Another thing, imbis na makipag-away po tayo sa online, no? Dahil sinabi ganito, ganyan, hindi ako natutuwa sa ganito, ganyan. Gustong-gusto mong sumagot eh, no? Sinasabi mo, bakit ganyan ang hindi ko nagugustuhan ng mga lumalabas sa bibig mo. Imbis na mag-respond po tayo ng ganon, mananahimik po tayo at mananalangin. Amen? No? Pero kung inaaway po si Jesus, ay pwede po tayo magsalita. Bakit ba inaaway ang Panginoon ko? Hindi naman po. Pwede po tayong mag-respond ng may grace, no? Pwede po tayong mag-respond ng may pagmamahal, no? Ng may kahinahunan. No, hindi naman po lagi kailangan ay nakikipag-away. Amen? Mahina talaga. Gustong makipag-away. Ang bihira. No? Ito po yung mga training grace touch points natin. Una, para sa sarili natin. Pangalawa, towards other people. And pangatlo ay towards our God. Naunawaan po natin. At katulad po nung sinasabi natin kanina, pag nakita po natin na yung